natin mga kababayan, Amy Manotok. Wow! Mga kababayan, ahas ni Maharlika, nilaglag na! Eto, grabe pala ang inggit talaga mga ka-GP Natics. Netong si Amy Marcos, ayon kay Maharlika, dahil siya daw po ang nagpapakalat ng lahat ng mga hindi maganda laban kay First Lady Liza, mga kababayan. Ito, panoorin natin. Bago muna natin yan si Paolo Marcoleta. Walang mapipiko na guys. Ako ano lang naman po ako. Sumasagot lang ako sa inyo. Ano lang ako, tawag dito, mga kababayan, talagang ganito lang po ako mapagpatol. Pag ako, alam kong tama ako, talagang papatol at papatol ang inyong abang lingkod. Pero hindi ko naman po kayo mumurahin. O ito mga kababayan. Galit Inday, lalo na si Inday, napakasinungaling daw. Never naging mabait sa kanya yon. So galit na galit sila. Pero si Inday nagsabi kay Amy magsalita. Kasi bitinin ko muna kayo. Daryl, ikaw ba yung author niyan? Ano to? Timeline, sinasabi niyo timeline dati? Si Inday kaya hindi niya hindi makontra ni Manang. Pero mga kasinungalingan. Sige nga, ilabas nyo nga ako, may ebidensya ako. Kasi dapat may konteksto to palangga. Na-record ko na to lahat, hindi nila to mabura. Tigilan nyo nga ako. Mangingi ako kay Amy, excuse me. Di ba? Kung mangingi ako kay Amy, dapat kay Lisa Tanas na lang. Nagbuntot-buntot ako kay Lisa Tanas. So, ayon dito sa balita na to mga kababayan, ay bina-blackmail daw ni Maharlika. Unang ihingi po siya ng kaperahan dito kay Amy Marcos. Ngayon mga kababayan, parang kasi dahil dito sa away-away ng mga DDS na to, alam naman natin, yung kampo ni Maharlika mga kababayan, yan po ay nandyan sila Hanilet, di ba? At si Harry Roque. Sa kabilang kampo mga kababayan, nandyan sila Joey Cruz, nandito naman itong sila Alpotera, malamang nandun din sa kampo na yon si Sara Duterte. Kasi kinakalaban nila Maharlika, si Kaufman, kampi naman si Sara kay Kaufman. Pero ito pa mga kababayan, mga ka-GP Natics, ang isang talagang magsasabi na kung saan po ang nag-uutos talaga di umano ng pagsira po sa ating First Lady mga kababayan ay itong si Amy Marcos. Naalala nyo po mga kababayan, mga ka-GP Natics, kahit sa daig, sila po ay nagbabanggit na nagpupondo itong si Amy sa kanilang mga gastusin. Galing kay Amy, tsaka kay Daryl Yap yung nakamukha ka, si Lisa Tanas. Kinakangkang daw ito habang bangag. Lisa. May katibayan itong si Maharlika, kanya pong inilaladlad na mga kababayan galing daw kay Amy itong video na kung saan siya daw, si FL Lisa daw ay ginudyutang-tang. Ayoko na pong pwedeng sabihin na ginudyukangkang. Diba? Yon ang sabi ni Maharlika mga kababayan. At si Nave, nakakatakot si Maharlika maging kaaway. Una, pag naging kakampi mo to mga kababayan, hindi mo pagkakatiwalaan dahil lahat po ng kanyang mga sasabihin or habang kayo ay nag-uusap, maaring nire-record niya na. Alam mo na ha? Yan, galing yan kay Amy tsaka kay Daryl. Ayan mga kababayan. Ito yung video dati, di ba? Yung pinapakita, actually picture lang yan dati nung na-forward sa atin. Pero alam naman natin, mga kababayan, na ito ay hindi si FL Lisa. Diba? Pero sabi ni Maharlika, ito daw ay isinend sa kanya, mga kababayan, galing kay Amy. Na pinadala dito kay Daryl Yap, o baka si Daryl Yap ang dito, direktor. Diba? Ayan meron pang mga nakasulat Meron pa nga ako nakita ngayon sandali lang May nakita pa nga ako ngayon mga kababayan na lumalabas yung pinapakalat ng DDS, picture ni FL Lisa, kasama si Pangulong Bongbong Marcos, kasama din po itong si Bong Dasa. 'Di ba si Bong Dasa po ay patay na at yan ay pinangalanan ni 'di ba ni Agent Morales. Na sabi niyang ganon, mga kababayan, ito daw ang kanyang secret agent. Samantalang na hindi nagbubuo yung kanyang istorya kaya hindi po ito pinapalagan or hindi po ito pinapakinggan. Mga kababayan, pinapalabas nila doon sa caption doon
nakikita nyo ba, nandun din yung mukha ni Sandro, nakikita nyo ba kung sino ang kamukha? Parang nakikita ko yung mukha ko. Sabi ganun. So parang gusto nilang palabasin, mga kababayan, na si Sandro Marcos ay anak ni Bong Dasa. Si Bong Dasa yung dating asawa ni Gloria Diaz. Pero naganap po ako ng picture nitong si F.L. Lisa, nung siya po ay bata-bata pa, mga kababayan, kahawig na kahawig niya si Sandro Marcos. Pati yung lalim ng mata, yung pagka, mga kababayan, bilugan na medyo, yung ganito niya, kahawig na kahawig ni F.L. Lisa. Kaya, baradong-barado sila kasi doon sa post na yon, pinost ko din yung picture ni F.L. Lisa na hawig na hawig niya si Sandro po. Sasabihin nila, mga kababayan, kahawig ni Bong Dasa, mauurat lang sila doon. Oh. Halata naman na itong si Daryl Yap Beshi, kasi talagang inggitero din to di ba? Sobrang inggit din itong si Daryl Yap Meron yan, kaya kamping-kampihan kay Amy. Malamang sa malamang, mga kababayan, sumikat si Daryl Yap dahil kay Amy Marcos doon sa Made in Malacanang. Nakita nyo naman yun. Sabi ni Wesley Mateo, si Marcos Sr. ang kamukha ni Sandro. Hindi, tingnan nyo mga kababayan. Nakita ko ba ito? Wait lang. Hanapin ko para maipakita ko sa inyo yung sinasabi nila. Bigyan nyo lang ako ng time. Wait lang. Hanapin ko. Kasi medyo mahaba-haba na yun Yung sinasabi nila, malayo na yung print screen yung screenshot rather. Ito mga kababayan, ang pinapakalat ng mga DDS. Ayaw ayaw magbukas? Dito ako sa cellphone, mas mabilis dito Kasi pasa ko na lang. Ay, nagbalik na pala si Bagong Lipunan Parang nakita ko siya kanina nagla-live, mga kababayan. Matapos po lumabas kasi nahulaan niya dati kung sino daw yung puting ahas nitong si Maharlika. Na itapik niya rin ata itong ating tinatapik ngayon. Dahil nga po dahil sa away-away ng mga DDS, ay naglalabasan na kung sino-sino talaga yung mga contact-contacts nila at sino may mga pakana ng bawat ng mga nangyayari ngayon. Ito po, mga kababayan, tunghayan nyo po itong picture na ito. Pakita lang muna natin. Ito yung sinasabi nila, mga kababayan, na hawig daw. Ito pa yung isa Uy. Ayan, kung titingnan nyo mga kababayan, mga ka-GP Natics, ayan yung pinagkukumpara nila na hawig daw. Ayan yung caption Nakalagay dyan, ano yung caption, mga kababayan? Sabi dito, ba't ganun? Nakita mo na nakikita ko, ewan, kailangan ko na ba na bagong salamin sa mata? So nilagay nila si Sandro Marcos sa ilalim. Ito. Yan, tapos ito si Bong Dasa. Sabi nila magkahawig daw, mga kababayan. Magkahawig ba talaga? Kayo po maghusga. Ito si Bong Dasa. Yung dating asawa nitong si Gloria Diaz. Kung titingnan nyo, may pagkakahawig, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Kaya lang, hindi po yung dyan talaga Diba? Kung hahanapin natin, kasi gusto nilang palabasin dito, magtatay ito. Kung titingnan natin dun sa isang picture naman, na nandito, bata-bata pa si F.L. Lisa, mga kababayan, ay dito lalabas talaga, kahawig ni F.L. Lisa, si Sandro.
Ito, oh. Oh, ayan. Kung pagmasdan nyo maigi. Ayan, 'di ba? Yung hugis ng muka, mga kababayan, yung pagka-sharp dito, yung mata ni Epelisa ay hawig na hawig ni Sandro Marcos. Doon sa picture mismo na yon, mga kababayan. Tapos gusto nilang palabasin na tsubibo, na tururot, itong si Epelisa ni Bongdasa. Yan naman ang gusto nilang yan ang gusto nilang palabasin ngayon, tawag dito, pasabugin na balita, mga kababayan, na si FL Lisa ay natsubibo nitong si Bongdasa. Kaya ngayon makikita nyo sa mga DDS, 'di ba, maging sa Facebook, maging sa Twitter, ay makikita nyo po, mga kababayan, maging sa TikTok ay makikita nyo po yung larawan na yan. Kaya nga dito, itong pinapadala kong picture, na hawig talaga ni Sandro Marcos yung nanay niya. Kaya sabihin natin, at saka hindi po natin, mga kababayan, hindi porket kamukha. 'Di ba, meron ngang hindi magkamag-anak, magkamukha eh. Hindi ibig sabihin magkamukha, magkamag-anak na. Merong magkakamukha talaga, mga kababayan, pero hindi po magkakamag-anak. Tingnan nyo. Anong unang example? Yung sinasabi ni Dina Bonnevie, yung mga artista ngayon, magkakamukha na. Yung pala, mga kababayan, isa lang yung kanilang doktor. Pero syempre, kidding aside, meron talaga na ngayon pala magkikita, pag tiningnan mo, nagkita kayo, pwede ka na manalamin. Di mo pala kamag-anak. Diba? Oh. Sabi ni Ma'am Margie, ilusyonado sila, may magawa lang silang panira, wagas sa kaitim. Ayan, exactly. Wala na silang pakialam dyan, mga kababayan. Makapanira lang po, yung mga tao na yan, ay maglalabas at maglabas sila ng issue para po sa pera at talagang may nag-uutos. At nakita naman natin, mga ka-GPnatics, ngayon na nag-aaway-away na ang mga DDS, napansin nyo at inaamin na nila Maharlika kung sino ang nag-uutos sa kanya na magpalabas ng mga video na kagaya po nito. Galing kay Amy, tsaka kay Daryl Yap yung nakamukha ka, si Lisa Canas. Kinakangkang daw ito habang bangag. Lisa, alam mo na ha? Yan, galing yan kay Amy tsaka kay Daryl. Galing daw kay Amy at galing kay Daryl. Tahasang sinasabi ni Maharlika. So sila ang mga source ng ka-fake newsan, mga kababayan. Malamang sa malamang, ang ahas sa Malacanang na binabanggit din ni Maharlika ng maraming panahon na ay itong si Amy Marcos talaga. Siya po ang kumbaga nagtatanim sa utak ng mga tao, pinapasa kay Maharlika kasi alam nila na si Maharlika ay hindi makakasuhan. At syempre si Maharlika, habang may issue, mga kababayan, gustong-gusto niya. Kikita yan eh. Siya ngayon ang maglalabas dahil hindi rin siya pwedeng kasuhan. Makakasuhan nyo man, mga kababayan, hanggang ngayon, kita nyo, yung mga kaso sa kanya, parang hindi naman nagpo-progress. Diba? Siya ang ngayon, siya ang tagapagpakalat. Mapapansin nyo maging ang tinatawag nating pulboronic video dati. Kay Maharlika rin itinapon, mga kababayan. Siya din po ang nag-spread niyan. Diba? Kaya yung mga, sorry po sa mga loyalista na bumoto po kay Amy Marcos, yung nagsasabi na Marcos yan eh, blood is thicker than water. Huwag na po kayong maniwala, mga kababayan. GP, hindi naman si PBBM yung sinisiraan niya. Yung asawa naman, yung hipag niya, ganun na din yun. Mga kababayan, siya nga hindi nagsasalita nung binabanatan ni Sara Duterte ang kanyang magulang. Diba? Na ipapahukay, itatapon sa West Philippine Sea. Ang kapatid niya ipapapatay. Nakipag-usap na sa isang hitman. May sinabi ba si Amy Marcos? Wala. TJR2K25. Ito, ang maliwanag na maliwanag. Lahat ng mga panggagatong, lahat po ng mga fake news ay tila nang gagaling talaga kay Amy at pinapasa kay Maharlika. So siya po ang puting ahas. Sabi ni Linta Mori, bakit si Kitty hindi kamukha ni Digong at Hanelet? Sino ang magulang ni Kitty? Hindi.
Sorry. Si Belo ba o si Ivy? Yun naman pala eh. Nahuli ko nabasa yung si Belo o si Ivy. Gawang Belo kasi yon. Si Kitty Duterte anak ni Bongo kay Digong. What? Totoo ba yan, Sir Smokey? Ikaw ha? Kami hindi namin binoto si Amy kahit Marcos pa si Amy. Maraming bumoto sa kanya sa Ilocos, sa totoo lang. Meron pa nga ng away sa akin dyan, sinabi, hindi nyo kilala ang si Amy. Ganyan lang yan sa kapatid niya, pero Marcos is Marcos, anak ng putik. Lantaran niya ng kinakalaban eh. Lantarang inggit. Itong si Amy sa kanyang kapatid. Dahil siguro mga kababayan, si Amy ay ayaw sa kanya ng kanyang tatay. Hindi ko nga alam, hindi ko nga malaman kung bakit ayaw sa kanya ng tatay niya eh. Hindi naman sa totally ayaw, pero ayaw niya na si Amy Manotoc, mga kababayan, ang maging presidente. Si BBM talaga ang pinagbilinan niya na pagdating ng panahon, ito ang isa sa magiging presidente ng Pilipinas. Minsan nga napapaisip na ako eh. Sa totoo lang. Bakit? Napapaisip na ako, anak ba talaga ni Apo Lakay itong si Amy? O baka kay Arsenio Lacson? Joke lang. Ay, Mami Peng, huwag kang magagalit sa akin. Sabi ni Sir Bert, GP loyalista ko pero akis yan si Amy sa akin. Marami naman tayo eh, di ba? Marami naman tayong ayaw talaga. Pero ayan, mga kababayan, patunay yan. Pinangalanan ni Maharlika na nanggagaling kay Amy ang mga mapanirang puri na mga video, mga pictures na ito. Alam nyo na kung sino ang puting ahas. Sabi ni Rusty Manalo, si Babalina bastos, walang moral values, no blood, and the covenant with the 30 is thicker than water. Parang hindi Marcos. I totally agree. Diba? Parang hindi Marcos talaga, mga kababayan. Kaya nga, minsan nag-aasaran kami sa, minsan napainom ako, mga kababayan sa probinsya, pinag-uusapan nila yan. Sabi ko, wala na talaga ako magagawa dahil pinagtutulungan nila ako na hindi siguro anak yan ng mga Marcos. Anak siguro yan ng mahaba-baba. Sabi ko gano'n. Hindi ko alam yan ha. Kasi bilang isang loyalista, pag sinabi ko naman, or pag halimbawa, tinanggap natin, kunwari lang mga kababayan, tinanggap natin na anak si Amy ni Arsenio Lacson. Lalabas kasi, mga kababayan, na pwedeng anak ni Imelda si Amy nung siya po ay dalaga pa nang hindi pa siya kasal kay Apo Lakay. Or maaring pangalawa, yung pinakapangit, mga kababayan, na mangyayari ay naturotot si Apo Lakay nitong si Arsenio Lacson. Parang ganun kasi ang lalabas niyan kapag sinabi natin na anak ni Arsenio Lacson si Amy. Diba? At saka isa pa, wala tayo talagang katibayan. Ang nakikita lang natin yung muka. Sabi ko nga, minsan kahit magkamuka, hindi talaga magkamag-anak, mga kababayan. Depende rin yan sa mga pinaglilihan ng ating magulang. Katulad ko, pogi. Ay, hindi, joke lang, mga kababayan. Diba? Yung mga kapatid ko, super duper pogi. Ako ang pangit ko. Paano yun? Sabi ni Noel Solano, Amy is a traitor because she is a Lacson, not Marcos, history base. Kaya pala itim ang kulay ng nabubulok na mangga. Sabi ni Gina 31, who is Arsenio Lacson? Mga kababayan, search nyo na lang, makikita nyo kung sino si Arsenio Lacson. Okay? Yan yung ang alam ko lang talaga sa kanya na masasabi ko, impronto, ito ay unang nakilala ito ni Imelda, mga kababayan. Siya po yung dating, if I'm not mistaken, mayor ng Maynila dati. Okay? Matagal na niyang siniraan si PBBM doon pa lang sa palabas noon. Kaya nga di ba? Oo, yung Made in Malacanang, mga kababayan, grabe yun. Pero totoo naman yun. Totoo talaga yun. Na dati si Pangulong Bongbong Marcos kasi, mayroon kaming
nakasama, 'di ba Sir Smokey, nung kami ay nagpunta ng Catanduanes nung panahon po ng halalan, 2021. 2021, 2022 yung halalan, nagpunta kami sa Catanduanes. Yung Scout Ranger na kasama, mista ni Pangulong Bongbong Marcos, nagkukwento sa amin na yun daw talaga ang alam nila kay PBBM dati na may pagka, spoiled brat, ganito, ganyan. Totoo daw yun. Kaya lang ang tao nagbabago, di ba? Nauhubog ng panahon. O, sabi ni Ma'am Margie, 1970s usapan na yan. Sabi ni Ma'am Allen Arsenes, wag naman ganyan, binabastos na si Madam Imelda. Meron talagang naiiba sa mga anak, black sheep baga. Kaya nga, ipinapaliwanag ko nga, di ba Ma'am Allen Arsenes, hindi ko nga sinasabi sa inyo na anak siya ni Arsenio Lacson. Kasi sabi ko, mahirap naman sabihin yun kasi lalabas na si Imelda ay mababang uri ng babae. Dalawa kasi ang pwedeng mangyari. Pwedeng may anak siya bago niya nakilala si Apo Lakay or naanakan siya nung sila ay nagsasama na ni Apo Lakay. Di ba? Pangit pakinggan. Kaya hindi po natin tinatanggap, mga kababayan. Pero kung may ebidensya, na maipapakita na ito ay anak talaga ni Arsenio Lacson, bakit hindi? Evidence-based tayo eh. Di ba? Ang alam lang natin kay Aimee, mahaba-baba. Yun lang, wala tayong ibang sasabihin. Bakit ang mga Chinese, iisa hugis ng mga mata kahit magkakamag-anak? Kahit hindi magkakamag-anak? Ewan ko lang, mga kababayan, kung bakit ganun. Di ko rin alam eh. Di ba? Sabi ni Sir Bert, Boss GP, si Madam Imelda Marcos lang ang makakasagot yan. Dapat interviewin para wala na, mga kababayan, si Madam Imelda, may kumbaga sobrang tanda na, hindi nyo na makukuha yung mga gusto nyong sagot. Sir GP, posible din po na inampo ni Aimee from Mayor Arsenio Lacson or from, pwede rin, di ba? Pwede din, na hindi tunay na anak talaga si Aimee. Yun ang siguro pinakamagandang sagot, hindi tunay na anak ng mga Marcos si Aimee, kaya rebelde, di ba? Yan sabi ni Ma'am Felicity, naniniwala kong adopted si Aimee kasi ang layo ng itsura niya kay Bongbong at Irene. Kaya ang laki ng inggit sa mga totoong Marcos. Maaari. Ako po ay naniniwala, mga kababayan. mas maliwanag, kumbaga mas naniniwala ako dyan sa na yan, sa hinuha or hinala na yan. Ang layo naman talaga ng festival balina kay PBBM at sa isa pa niyang kapatid si Irene. Kahit nga kay Madam Imelda, wala siyang nakuha. Yun lang. So, pwede natin sabihin, baka adopted lang? Yari ka! Okay. So, adopted. Anyway, mga kababayan, iwanan na natin yan. Pag-usapan naman po natin. Ito. Diyos ko. Talaga naman. Ito, pag-usapan natin, mga ka-GP Natics. Itong si Joey Cruz, mga kababayan.